Habang papalapit po ang araw nung 13, noon hong National Rally for Peace, aba, Nelson, kung papaanong dumarami po ang mga taong tumutugon, sumusuporta at gusto pong sumama, ay kaalisabay nito'y dumarami rin po ang mga taong bumabatikos, pumupuna, at nagpapahayag ng kanilang disgusto. Yan naman as expected. Well, ako naman kasi ay una-una tayo nasa bansang Pilipinas. May malaya tayong opinion. At ginagalang ho namin yung inyong pananaw. Kung ang pananaw ninyo ay hindi pa tayo nabibingit sa alanganin, na baka tayo ay mapunta dun sa mas magulong sitwasyon at mapabayaan natin ang mas mahalagang bagay na dapat ay inuuna para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, nasa inyo yan. Yan ang pananaw ninyo. Ang gusto ata nila, Nelson, gusto nila habang nakikita tayo na yung nagbabakbakan yung tao, kung kailan na nag-aaway-away, naglalabanan, na tsaka ka magrarally. Tapos bigla ka tatayo, huwag kayo magkagulo. Wala na, it's too late. It's too late. Nagkakasakitan na. Pero kung gaano namin inuunawa, nasa pananaw ninyo ay hindi okay, hindi maganda na mag-rally ngayon, unawain nyo rin naman yung perspektibo ng ilan nating kababayan, nung kabilang panig, na kailangan gawin ito para matauhan ang mas nakararami, lalo na yung mga nasa opisyal na nangunguna sa ating bansa. Matawagan ng pansin ng magkabilang panig na nagkakaroon ng bangayan. Napipintong, kumbaga, kumukulong sa loobin, Nelson. Napipintong awayan. Kaya nga, kanina yung post ko ngayon ay nagiging viral sa social media. Ganun ba? Ano man pinost mo? Ang pinost ko ay yung corned beef na malaki. Yung ayusin ang bayan. Hindi po bangayan, hindi po awayan. Kaya nga. At lahat naman ng ito, Jen, ay nagsimula. Magbaklik tanaw lang tayo ng bahagya. Makikita nyo naman kung saan papunta ang Pilipinas, hindi ba? Totoo. Papunta ho tayo dun sa mga matataas, hindi naman sabing matataas lang eh. Number 1, number 2, number 3 na mga opisyal, yung mga nandun sa mismong taas. Pati number 4, sama mo na. Kasi yun ang kongreso eh, no? Nandun ho sa punto na siguro konting kibot na lang. Nagkikimkim na ng samaan ng loob ang magkabilang panig. At yun ang ayaw nating mangyari. At dumating na nga sa puntong papalaga na kita. Ayaw ng problema. Diba? Papalaga na kita dyan. Sabi naman o pinalagang ka na nga, di ba? Nadamay na ngayon pati yung matatandang si ganito, si ganyan. Yun nga, ayun ang ayaw na iniiwasan natin na mangyari, Nelson, sapagkat kung lalawak pa po ang palitan ng salitaan ng magkabilang panig, talaga naman, hihintayin pa ba natin na nagbababag na yung magkabilang panig? Yung talaga may nagkakasakitan na? May literal, may actual ng laban, di ba? Baka sabihin sa amin, oy, tumigil nga kayo, nagkakagulo na kami, nagbababag na kami, tsaka kayo. It's too late. Yun ang sabi natin, huli na talaga. At kaya naman namin yan sinabi, Jen, ay naintindihan din naman natin. Mismo ang presidente ng Pilipinas yan eh. Ang nakaintindi natin, muna, parang dapat na nating itigil muna lahat ng ito. Dahil baka nga matali tayo sa mga usapin na wala namang kabagay-bagay, napabayaan natin yung mas importante, yung kailangan ng bayan. It's a stone in a teacup. It's a stone in a teacup. Maganda, Jen, ha? Baka nakalimutan na nila eh. Totoo. Ano ba yung sabi ng Pangulo? Ito yung dapat ipiplay ulit natin kahapon. Medyo tumagala. Ready na ba? Okay para lang maintindihan natin at mabalikan natin. Balikan lang natin itong sinabi ng Pangulo na yan ang sinusuportahan natin. Yung iba kasi, pilit na inilalayo eh, di ba? Para lang may mabatikos at makontra yung gagawing National Rally for Peace. Kung ano-anong ginagawang kwento. Totoo. Ito po yung number 1 na naging ugat kung bakit dapat nating suportahan itong bagay na ito. At nandyan din yung mga dahilan, binanggit din ng Presidente. Bakit dapat suportahan na naging pahayag ng Pangulong Bongbong? Ito, pakinggan po natin. Sige nga. This is not important. This does not
make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Malinaw ang sinabi ng Pangulo. Walang isa mang individual na mamamayang Pilipino ang makikinabang dito. At sinunod pa niya ang sinabing, for me, it's a storm in a teacup. So, ang sabi ng iba, hindi, makikinabang dyan si BP Sara. Ako iniisip ko mabuti. Iniisip ko mabuti yung punto na yun. Meron nga isang vlogger na naman, na ang tawag pa sa atin ni dalawang ugok eh. Okay lang. Wala problema sa atin yan. Sa amin po ay tanggap na. Yan ang tingin mo sa amin. Yun na nga, sa tingin mo sa amin. Pero mas maganda, tumingin ka muna sa salamin. Baka mas pangit ang makita mo. Sa atin naman, Nelson, sige po. Wala problema yan. Kami po, agalaghiin nyo na po kami. Kami na sa tingin niyo, pinakamasamang tao. Hindi namin intindihin yan. Opo, okay lang po sa amin. Doon tayo sa punto. Okay. Basta wag nyo lang pong pipisalain yung aming organisasyon. Di ba? Sa amin, okay na yan eh. Kami nilang po ang ugly. Mantakin mo, di okay po. Di kung ang tawag nyo sa amin eh, dalawang ugok ng Net25. Kami naman tawag namin, dalawang kamuting kahoy lang po naman kami. Hanggang doon lang kami. Yan. Pero kapag wala ho bang, sabi ng Pangulong Bongbong, ayaw ko ng impeachment. Ang makikinabang po ba sa sinabi ng Pangulong Bongbong na yon ay si BP Inday Sara? Anong sabi ba ng Presidente? Ang pagkakaintindi ko sa sinabi ng Pangulo, kung wala tayong impeachment, ang makikinabang ang taong bayan. Naman, di ba? Yun ang malinaw. Opo. Kasi nga, it will tie down the Congress. It will tie down. Matatali po ang kamay ng Kongreso. Matatali po ang kamay ng Senado. Kung yan po ang ating pagtutuunan ng pansin. Yes. Bakit pa kasi... At isang bagay na sabi niya ay storm in a teacup. Yun. Isang bagay na walang kabagay-bagay. Di ba? Kasi yung mga taong sumusuporta po, galit kay BP Inday Sara, doon nila tayo inaangkla, Nelson. Na kapag wala daw impeachment, gaya ng sinabi ng Pangulong Bongbong, kaya kami po, ang sinuportahan natin, ang pahayag ng Pangulong Bongbong, hindi dahil sa ang makikinabang si BP Inday Sara, kundi ang makikinabang po ang higit na nakararami sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga po kami, di ba, magrarally din eh. Pangungunahan nga natin yung rally, Nelson, Rally for Peace.